Muli po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit at mga mabibigat na problema sa buhay. Bagkus siyempre, ang gusto ko dito ay ang dumating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan naman po lagi ang aking sinasabi rito. At dito naman po sa mga politikong mga kabataan, mamatay na lang po kayong lahat. At dahil kung hindi kayo mamatay ngayon, pag inabutan ko kayo, ganun din ang mangyayari, wala rin kayo mapupuntahan. Kaya ngayon pala magpakamatay na lang kayong lahat ng mga magnanakaw kayo, lalo na yung mga nandyan sa gobyerno ngayon na walang ibang ginawa. Sa kabila ng karami-rami nating mga kababayan ang naghihirap sa buhay, sa kabila ng napakarami nating mga Pilipino ang walang masaing, pero nandyan kayo. Wala kayong ginawa kundi ang magparty-party kayo at inuman kayong inuman, hit-hitan kayo ng hit-hitan ng kung anong hinihit-hit ninyo, sumisip-sip pa kayo, humihigop pa kayo ng talagang para mapaligaya ninyo ang inyong mga sarili. At dahil po dito ay ipapakita ko po rito, ito pong party-party ni Nabutod na kung saan po ay nanlilisik na ang mata at mukhang aswang na. Grabe hindi na po talaga nila iniisip itong mga kababayan natin na gutom na ngayon. Grabe, kaya hindi po ako hindi ko pasensya na po kayo, hindi po ako makapagpatugtog dito ng ng inyong laging hinahanap. Ay parang hindi po kaya ng aking konsensya na sa kabila ng napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay, ito ang makikita ninyo. Ipapanood ko po sa inyo. Nagkabudlat-budlat na ang mata ni Lisa sa sobrang saya at overdose na sa kasisinghot at kahihigop at kaiinom. Kaya yung mata niya, makikita nyo, budlat na, gising na talagang naman sinasabi ko sa inyo, nakakatakot na at talagang mukhang aswang na talaga. Ito, ipapanood ko sa inyo. Grabe. Sa dinami-dami ng mga naghihirap nating mga kababayan, lapit po natin, ito, ayan. Ayan, tutukan nyo. Ayan. Tungga ng tungga. Ayan. Para ng aswang ang putang ina. Ulit. Ayan tutukan nyo mabuti. Parang aswang. Ayan. Ayan na. Tingnan bumubudlat na ang mata dahil sa malakas na ang tama. Sobrang ewan ko, tao pa ba itong mga ito? Ewan ko kung ano pa ba ang dapat natin gawin. At kita nyo naman, mukhang aswang na, di ba? At malakas na ang tama. May tama na, kita nyo yung mata niya, nakaganyan na. Budlat na. Yan, pakita ulit natin. Para wala kayong ma-realize nyo mga kababayan, sa kabila ng paghihirap ninyo, ito, wala silang ginawa kundi ang magparte at humigop ng humigop, tungga ng kung ano-anong mamahaling mga alak. Pero yun nga sinasabi ko, nandito lang sa paligid nila, pagkarami-raming mga kababayan natin ang gutom na gutom at walang masaing. Ayan, ulitin natin tutukan nyo mabuti.
Ayan na, ayan na. Ah. Oh, parang aswang. Isa pa. Isa pa. Ah. Oh. Ayan na, parang aswang, oh, tingnan mo, oh. Parang aswang talaga. Oh, aswang talaga, oh. Oh. Tingnan niyo. Grabe. Tingnan mo. Naatim kaya nila na sila itong namumuno sa atin. Hindi naman po lingid sa kanilang kaalaman. Dahil po sa sobrang pagnanakaw nitong mga buwisit na ito, napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Pero tingnan nyo na nagagawa pa nila magparty-party ng ganyan. At napag-alaman po natin, halos araw-araw po yan. Inuman, nagtutusok-tusukan pa sila, magkakapalitan ng partner na ang baboy talaga itong mga ito. Tingnan yung mga mata na yon. Naghahanap na ng utin yun eh. Ay, mga ganon. Mga salit-salitang ganon, mga ganon-ganon. Utin nang hinahanap nun. Panay. Bangag na. Wala na. Pana talaga. So, grabe. Okay lang sana kung walang nakikita ang tao eh. Okay lang na magkaganyan-ganyan sila. Kaso nakikita ng mga tao. Hindi ko nga maintindihan kung may kung mga tao pa ba ito o mga hayop. Pero sa totoo lang po wag nating ikumpara sa hayop itong mga animal ito dahil mas masakol pa po sa hayop itong mga hayop ito. Dahil sa totoo lang po, hayop, partikular itong aso. Pagka ikaw ay nahihirapan, na ikaw ay amo nila, gumagawa ng paraan para makatulong. Pero itong mga animal na ito, alam naman nila kung gaano karami ang hirap na hirap sa buhay nating mga Pilipino. Ayan, walang pakundangan yung pagparte-parte. Magkano na naman kaya ang hinigop dito? Yung budlat na nga mata, lalo pang binudlat na parang mukhang aswang nga. Di ba? Kita nyo no? Ayan. Grabe. Wala, hindi na niya binibitawan yung baso eh. Alak po yun. Wala nang bitaw-bitaw ang kaya tungga yan. Kaya malakas ng tama eh. Plus suminghot na, wala na. Kaya utin na yung hinahanap na yung mga ganong mata-mata na ganyan, yung ganyan. Utin nang hinahanap. Tinatantyanan niya yung kaharap niya kung ano ba, malaki ba utin mo? Baka kasing laki lang ng utin ng bangag ko. Sabihin siguro. Uy. Baboy. Anyway. Sige po. Kanina natin. Ibahin na natin ang usapan muna at tama na muna at nakaka-high blood. At mabalik po tayo doon po sa aking vlog kahapon na in-upload kahapon yun po bang Soto out, Ligardain. Yun po bang pagpapalit ng liderato ng Senado, Senate President. Ay dito po ayon po dito sa aking panood yung mga sinasabi ni Zubiri na yung Madam President, parang mukhang kwanto, parang niloloko na nila ang tao. So di po ba ang sinasabi natin dyan ay baka sa Lunes ay mapapalitan na si Soto. Pero mukhang kwan po hindi natin alam kung ito sinasubiri na ito o talagang gumawa lang talaga ng gimmick itong mga hayop na ito. Sa Ligarda na yan, sa kayang si Soto na yan. Anyway, ganun pa man ay bigyan na natin ng benefit of the doubt kung ano po talaga yung mangyayari. Pero sa akin po napanood parang drama. Parang nang aasar lang sila.
Alam mo ang particular na inaasar nila rito, si Alan Cayetano at saka si Aimee. Dahil yan sila ang nagkukumbinsi kay Legarda na siya maging Senate President. Ayun pala ay pinaupo lang daw pala yun si Legarda doon sa upuan ng Senate President na yan. At hindi raw totoo. So, kala ko naman palit na. Pero sige, okay lang. Kung ano mang kadramahan itong mga putang inan to, magdrama na kayo. Hanggat gusto nyo. Total, malapit na kayo mamatay. Sige, ayusin nyo na ang pagdadrama sa buhay. Itong burikat din na ito na ako na ito, wala akong tiwala rito eh. Dito kay Legarda na ito. Manggagamit din ito eh. Hindi ba't nandoon yan sa kwan? Nandoon din yan sa in-endorso ni kwan yan, President Duterte. Ngayon, wala na. Siya pa nga kwan eh. Siya pa nga pala yan, nagkwan. Ano, may nasabi yan doon sa Dolomite Beach eh. Ano yan, sinasabi na pinagkagastusan daw ng walang kakwenta-kwenta yung Dolomite Beach. Pero, dinala siya doon eh, ang kanyang anak na si Leandro Libiste. Buti pa itong anak niya, marunong eh. Dinala niya. O napahiya. Samantalang may mga isda na dati basura ang nandyan. Oh. Kaya sinasabi ko po rito, wala talaga kayo mapili. Walang mapili na matino dito. Puro may mga saltik ang ulo nito mga hayop nito. Wala na. Mga alog na ang kaniyan. Palibasa nga, kung ito mga ito, wala nang iniintindi kundi paano pa sila nakaw itong mga hayop na ito. Ayun kung parang mayroon pa ako na-isave dito eh, nakakagalit. At ano pa ito? Ano pa ba ito? Nandito. At grabe. Yusef. Ano na lang yung kwan? Ano na lang ang mapapala nitong ating mga kababayan? Ano pa ang maasahan nitong ating mga kababayan? Wala na. At habang nandoon si Budlat ang mata, saka yung butod na asawa niya, ito nananaginip yung asawa niya, ito si BBM. Ayan o. Maginin mo, itsura niya. Oh. No. Oh, nananaginip ng buhay. Oh. Di ba? Ang lakas ng tama. Oh, ayan oh. Grabe. Ang lakas ng tama nitong mga hayop na ito. Kung ito sana mga ginagastos ito, mga ito, ay pinamimigyan nila yung mga mahihirap nating kababayan. Yung as in, wala talagang masaing nating kababayan. Or either, ewan ko, hindi ko talaga maubos isipin kung anong klase mga tao ito. Kung tao pa ba ito, mga ito. Mga demonyo na. Kasi hindi ko nararamdaman yung pagiging tao nito mga ito. At grabe. So, anyway, yun po at well, masakit lang talaga sa dibdib yung pagkatapos mo makita sila na ganyan nagsasaya. Halos araw-araw po yun.
Ayon din sa ating at saka di ba sinasabi ko na every other day nagpapaputok sila dyan ng mga kung ano-ano mga fireworks dyan na pinapuputok dyan. At sa isang gabi raw po gumagastos ng 5 milyon sa paputok lang. See? Grabe. Tapos yung mga kanapo na yan, inuman na yan, imaginin mo. Kaya nga nandyan lahat yung mga kakampi nila, lalo ngayon. Dahil sa, di ba, na binasura nung kapwa nila mga kongresista yung isinampang impeachment sa kanya. Sa sobrang tuwa, ayun. Kaya yun, nasobrahan na naman ang higop. Ngayon pinakita ko sa inyo na wala na sa sarili. Nasobrahan na naman. Sana ma-impatson lang ito or ma-overdose na lang ng mga hayop ito. Para may paglamayan na. Wala eh. Anyway, ikaw naman abante. Pwede bang itikom-tikom mo yung bibig mo? Wala kang karapatan na magsabi na expulsion ang ipapataw kay Kiko Barsaga. Unang-una, hindi ka nanalo na hayop ka. Tigil-tigilan mo yung bunganga mo, baka tabtabin ko yung bunganga mo. Maniwala ka sa akin. Akala mo kung sino kang nagsasalita dyan, wala kang karapatan magsalita dyan. Ipinanalo ka lang ni George Garcia dahil sa utos nitong bangag mong amo. Okay? Kaya wala kang karapatan magsasalita. Dapat daw tuluyan na raw, hindi raw sapat yung second na yung isa pang suspension dito kay Barsaga. Dapat daw dyan, tanggalin na. Ikaw ang dapat matanggal dyan, hayop ka. Sabi ko nga napakasuswerte itong mga hayop na to. Dahil sabi ko nga kung nandyan na ako, sarap tabtabin yung mga bungangan itong mga ito. Lalo itong redon na mukhang palaka na yan. Sarap tabtabin ang mga bungangan ng mga hayop. Kailan pa kaya? Kailan pa? Anyway, susubukan ko rin na maggagala-gala dyan. At tapusin ko muna yung mga dapat kong mga ikutan dito at pupunta kami dyan sa Manila ulit. At subukan namin maggala-gala dyan. Baka sakaling makahuli kami ng mga magnanakaw ng mga politikong ito. At gusto ko na talagang nangangatin na yung palad ko. Gusto ko nang makagilit ng liig. Gigil na gigil ako. Sobra. Dahil sabi ko nga, sa kabila ng hindi nyo lang, alam nyo ba kung bakit nagkakaganito ako? Kasi ako karamdam ng yung totoong nagutuman eh. Na yung bang tipong mali yung sabihin na itulog na lang daw yung gutom, mali eh. Lalong hindi ka makatulog eh. Gutom ka. Naranasan ko yan. Sabi ko lahat yan. Kaya ganun na lang ang panggigigil ko sa mga hayop na ito eh. Anyway, pasensya na po kayo mga subscriber ko kung ganito ka gaspang ako magsalita dahil talaga namang hindi ko ma-explain or hindi ko ma-kuwan talaga sa inyo kung kasi ako mismo ang nakakakita, ako mismo personal kung naiikutan itong mga kababayan natin na wala talaga masaing. Kaya ganun na lang ang panggagalaiti ko rito. Anyway, pasensya na po kayo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, tandaan po ninyo, mahal na mahal ko po kayong lahat.